at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang papapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Juan Bosco, isang pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mo kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem, kung hindi nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo't baka abutin niya. Papahamakan ang sasapitin natin, patkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simei na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw. Lumayas ka, lumayas ka. Ikaw na tampalasat uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao. Sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisai,
Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasing ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumawain? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benjaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin, baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa akin tagumpay ang inagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, poon ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkup. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal,
kahit tanikala ang gamitin, malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nang makaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa. Nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit, at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinilaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na sa Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, maganda po siguro mapagnilayan natin ng mabuti kung ano talaga yung mas pinahalagahan natin ngayon. Kayo po, ano yung mas, yung ano lang tayo, no? Minsan kasi hindi tayo aware, hindi tayo conscious na mas may pinapriority tayo, mas may pinahalagahan tayo kesa sa pinakamahalaga at pinakaimportanteng dapat na pahalagahan. Sige po, isip muna. Kasi hindi ko alam kung anong mga nilalaman ng inyong mga panalangin. Kung yung sanhi ba? Sanhi ng kalungkutan mo, sanhi ng depression mo, sanhi ng pagkalutang mo. Bakit kaya? Balikan natin, no? Medyo kumbaga, kakagulat
na ang tao sa ngayon mas pinahalagahan ang kapangyarihan, ang posisyon, ang kayamanan, kasikatan, kesa sa pamilya. Kesa sa pamilya. Ang nagtatag ng pamilya, ang Diyos. Dinais ng Diyos sa kanyang disenyo na ang pamilya, kapag matatag ang pamilya, matatag ang lipunan. Ang nakakalungkot po, kung ano nangyari noon, magpasa hanggang ngayon, umiiral pa rin dahil madalas tayong makalimot. Sa unang pagbasa, ito po yung away-away ng pamilya dahil sa pwesto. Si Absalom, isa sa mga anak ni David. Si David, yung hari. Pero nagkaroon ng, sabihin na nating, agawan ng pwesto. Si Absalom, hindi niya mapatawad si Amon na nang rape o gumahasa doon sa kanilang, kung tutuusin, kamag-anak. At doon hinangad ni Absalom na patayin at talagang nagtagumpay siya, patayin ang kanyang kapatid. At ngayon, siya na yung hari, self-proclaim. Buhay pa si David, ang kanyang ama, siya na yung naghari-harian. At pinahunting niya si David at ang lahat ng mga kasama ni David. Sounds familiar? Na ngayon, nakakalungkot man, pero nangyayari, magkakapamilya, magkakamag-anak, nag-aaway-away para sa pwesto at handang magkalimutan alang-alang sa pwesto na napakatagal na. Kaya nga, di ba, minsan ang isang bayan, sinong nagpapatakbo? Yung angkan na. Yung lolo, yung tatay, yung anak, yung apo, pinsan, asawa, balik sa asawa, pero mag-aaway-away. So alin ang mas pinahalagahan nating mga Pilipino ngayon? Kasi talagang kilala ang Pilipino, no, sa yung pagmamahal sa pamilya, di ba, no? Doon tayo angat sa ibang lahi. Pero ngayon parang marami ang nakakalimot kasi ayaw mag-detach sa pwesto. So alin ang mas pinahalagahan ng mga tao ngayon? At ang mas nakakalungkot, sa Ebanghelyo, narinig natin, ang Diyos kasi, no, si Jesus, ang gusto niya tumulong, lalo na sa mga pinahihirapan na masasamang espiritu. Pero matapos, ang maganda po dito, may dalawang grupo na humarap kay Jesus. Yung grupo ng masasamang espiritu, yung legion. Pag sinabing legion, marami sila. Libo sila. Birin mo, libo na masamang espiritu pumasok sa isang tao. Imagine niyo yun. Kung gaano kahirap para sa isang tao na paglaruan ng masamang espiritu. Pero alam niyo, sabi ko, na pinagninilayan ko, yung masasamang espiritu, buti pa sila, marunong makiusap. Di ba sabi, ipinakiusap nila kay Jesus. Ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin. Masamang espiritu to. Ipinakiusap na huwag silang palayasin.
Huwag silang pahirapan. Masamang espiritu to, ha? Samantala, yung mga may-ari ng babuyan, yung mga, sabihin na nating namumuhunan, businessmen, ang mas inintindi nila, yung kanilang baboy. Kaya nung lumapit sila kay Jesus, ipinakiusap nila na umalis si Jesus sa bayan nila. So, alin ang mas pinahalagahan ng tao ngayon? Ang buhay ng tao o ang ekonomiya? So, alin? Yung kita, yung pera, yung kayamanan, na handa nating ipagwalang bahala ang kalagayan, kaligtasan ng tao, wag lang mawala ang kita mo, wag lang maagaw, wag lang makuha ang kayamanan mo. So sino ngayon ang mas matindi? Ang demonyo nakiusap kay Jesus. Wag silang pahirapan, wag silang paalisin. Pero ang tao, Lord, umalis ka sa amin. Malulugi kami. Sana po, hindi tayo umabot sa ganyan. Sa ganyang pananaw, sa ganyang pag-iisip. Nakakatakot po yan. Kaya nga paano ka pa tutuksuhin ng demonyo? Nasa kanya ka na pala. So ano bang mas mahalaga sa atin? Yung relasyon ng pamilya, relasyon sa tao, o yung relasyon mo lang sa kita, sa kayamanan, relasyon sa pera? Kaya marami sa atin talagang ang dasal, Lord, sana yumaman, sana yumaman. Pero para saan? Kung marami kang ang pera, pero malungkot pa rin dahil watak-watak naman tayo. Sira-sira naman ang ating relasyon. Sana po, imbis na itaboy natin o lumayo tayo sa Diyos, humiling tayo sa Kanya ng grasya na manatili tayo sa Kanya. Kasi nakakasigurado naman po na si Jesus mananatili yan sa atin. Ipagtabuyan mo man si Jesus, naghihintay lang yan isang araw, naghihintay lang yan na muli kang tumawag, muli tayong manumbalik. At sa pagtawag natin, sana malinaw kung bakit, malinaw kung para saan. Dahil nawa makita natin kung gaano kahalaga na tayo ay manatili sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit sa Ama ng may pananalig ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari, at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay.
Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipagadya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipagadya mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
kayong mga napapagalaking pagiging mawahin, bigat ng iyong pasanin ay aking paghagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan, at sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro